Magandang oras mga katiyats, mga kababayan. Meron tayong bigyan ng reaksyon ngayon. Isang video ito na gawa ng mga foreigners kung saan ay meron silang pagdududa kung meron nga ba o totoo nga ba itong kwento tungkol sa Yamashita Treasures. Gaano ba katotoo ito? Kaya ito, bigyan natin ng reaksyon ang kanilang video. Yamashita's gold. Did Japan really bury billions in the Philippines? At the end of World War II, Japanese forces were retreating, and fast. But before they left the Philippines, a legend was born. Ito nga, dahil sa ang Pilipinas ay ang last stand ng Hapon, so dito sila inabutan ng malas. Kaya yung mga nakulimbat nila sa buong Asia, lalo na dyan sa Malaya, sa Singapore, Indonesia, Malaysia, marami silang nakuha dyan. At dahil kahit doon sa Cambodia, yung mga lugar diyan sa mga karatig bayan ng Cambodia ay maraming diyan, mga precious stones na nakukuha. Kaya ang Yamashita Treasures ay halo-halo ito. Merong ginto, merong precious stones, at merong white metals. At lahat ng mga yan ay nagtitimbang ng 7,000 metric tons kung ipon-ipunin. Pero itong 7,000 metric tons, pagmamayari lamang ito solo ng emperor. Yung ibang mga ninakaw ng mga sundalo ay hindi yon kasama sa 7,000 metric tons. Yung individual soldiers na sinasabi natin, hindi na yun na record kasi nga ninakaw ay binulsa ng mga sundalo. At yun ay mga alahas, karamihan doon. Ang gold bars lang naman ay nagiging gold bars yan dahil tinunaw ng mga Hapon ang mga alahas na nakulimbat nila. Nilagyan ng serial number ng insignia ng emperor ng Japan. Ito katulad nito, mga dowry or duri bars. Duri bars ang mga ginto ang mga gold bars ng Hapon ay duri bars. Ibig sabihin hindi pa siya 99.99 gold. Tinunaw lang at pinurma na gold bar. So hindi siya refined. Pero meron ding mga ginto, mga gold bars na refined ng Hapon. Yun yung mga nanakaw sa mga minahan, nanakaw sa mga bangko ng mga Hapon. So merong mga marka yun, katulad sa Cambodian gold bars. Diba? Sa Japanese, sa Java gold bars. Meron ding Philippine gold bar noon na ninakaw din ng mga Hapon. Pagdating ng Hapon dito ay marami tayong mina sa Pilipinas. So pati gold bars ng Pilipinas nakuha nila. At ibinaon din. Dito rin sa Pilipinas. Kaya ito, marami ang naluko. Marami ang naniniwala. Marami ang lumuha. Marami ang hindi nakakuha. Marami ang naubos ang pera. Marami ang nagkakautang dahil sa pagpinance nito. Dahil sa kapag pinasok na ng ang utak mo nitong curse ng Yamashita Treasures, ay halos ibinta mo na lahat ng ari-arian mo para lamang i-gastos sa paghuhukay ng Yamashita Treasures na karamihan talaga ay mauwi sa wala. Alright, patuloy tayo. Balik tayo sa video na ito, courtesy ng ating mga ka-vlogger sa labas ng bansa. Government forces, allegedly under the orders of then-President Ferdinand Marcos. Roxas later filed a lawsuit in Hawaii against the Marcos estate. After years of trials, the court ruled in Roxas's favor, awarding hundreds of millions in damages. Itong kwento naman kay Rogelio Rojas, ito yung Yamashita Treasures na nakuha sa Baguio City sa likuran ng Old Hospital sa Baguio. At ito yung unang documented na Yamashita Treasures na nakuha sa Pilipinas na ninakaw din di umano ng Marcos at biglang nawala din sa ng mga Marcos, pagtatago. Kaya meron talagang curse ang Yamashita Treasures.
Ngayon, hindi ang Yamashita Treasures ay hindi ito pagmamayari ni Yamashita. Si Yamashita Tomoyuki ay isang general ng Imperial Japan. Si Emperor Hirohito Showa, ang emperor noon, siya yung may nagmamayari. The clues and the markings. Treasure maps, strange stone symbols, and underground markers have kept the legend alive. Some believe Japanese engineers and officers left coded signs, arrows carved into rocks, heart-shaped markers, or symbols indicating gold vaults. Others believe the treasure was hidden using ancient Spanish tunnels, or placed beneath churches, graveyards, or caves sealed with dynamite. Still, many searches over the years have turned up nothing, and with the passage of time, the locations may now be lost to history. Okay, so ito mga kababayan, ang isa sa mga palatandaan na ang lugar ay mayroong treasure kapag ang lugar ay Spanish time. Halimbawa, mayroong mansyon ng Spanish na sira na or wala na talaga, pero nakikita nyo pa rin ng hagdanan at saka septic tank ng mansyon ng World War II period na Spanish house. Ay yung na-mention ko, septic tank, diyan nilalagay ng Hapon. Karamihan binuhos lang sa septic tank yung mga ginto para hindi na sila magukay. At yung hagdanan din, kapag konkreto or adobe, at kapag may halo ang hagdanan na simento, ay pwedeng may laman kasi meron nang nakakuha ng treasure sa hagdanan ng century house ng Spanish. Okay, so ayan, sa Spanish cemetery din, sa cemetery ng mga Spanish ay meron din, at sa mga mina, nagmimina kasi ang mga Spanish, meron silang naiwan ng mga tunnel at natagpuan yun ng Hapon. Kaya ang ibang Spanish time tunnel ay ginawa rin nila na taguan nitong mga treasures. Okay, patuloy tayo sa video. Or remain too dangerous to explore. Part 4, Fact or Fiction. Skeptics argue that Yamashita's gold is just a myth, a convenient legend to explain missing wartime wealth. There are no official Japanese records confirming the treasure, and many stories come from second-hand accounts or unverifiable sources. But others point to declassified U.S. intelligence files, interviews with former Japanese officers, and massive sums of unexplained post-war wealth. Could the treasure be real and hidden in plain sight? Or is it just a tale that mixes wartime greed, political corruption, and national mythology? So what do you believe? Was Yamashita's gold real? Alright, so yan ang katanungan sa ending ng video, mga kababayan, mga katiyats. Kayo ba'y naniniwala na totoo ang Yamashita Treasures? Paki-comment sa inyong mga iniisip ngayon tungkol sa Yamashita Treasures, kung totoo o hindi. At sa mga bago pa lamang nakabisita sa aking channel, huwag kalimutan mag-subscribe para palagi tayong updated at malaking tulong para sa aming mga content creator. Alright, so happy treasure hunting sa lahat. Ako'y magpaalam na hanggang sa muli. Paalam.